Buenos dias, damas y caballeros. Umepal na naman itong si presidential sister na si Amy Marcos dito sa pagbasura ng International Criminal Court sa question ng defense team sa jurisdiction ng ICC over the person of or the case of former President Rodrigo Roa Duterte dahil naalis na daw tayo ni Duterte sa ICC. So Amy Marcos expressed her disappointment, pero ang maganda dito dinurog siya ni Attorney Cristina Conti na sabi niya ay buti na lang hindi isang legal expert ang nagsasalita, kundi politiko lang. So kumbaga parang siguro napunuan na rin si Attorney Conti sa kanya na sinabi na hindi dahil chairperson ka ng Committee on Foreign Affairs ng Senado, pero natanggal na ata siya dyan hindi dahil head ka ng committee na yan magaling ka na sa issues of international law. Yun, buti naman tameme supalpal ni Attorney Conti si Amy Marcos. Ito kasi sinabi ni Amy Marcos in reaction doon sa decision ng ICC. Sabi niya, I am deeply disappointed with the decision of the International Criminal Court asserting jurisdiction over the case of former President Rodrigo Roa Duterte. This determination disregards the Philippine sovereignty withdrawal from the Rome Statute and undermines the fundamental principles that domestic institutions must be given primacy where they are able and willing to act. At its core, this development raises serious concerns about the inviolate respect for national sovereignty and the proper limits of the international jurisdiction. Justice must be pursued in a manner consistent with our Constitution, our laws, and the integrity of our own judicial processes. So ito yung senadora na kaalyado ng mga leaders natin or pamilya na halos binenta ng Pilipinas sa China, at hindi naman pumoprotesta si Amy kasi kahit set siya ng Foreign Affairs Committee noon, yung several harassment na ginagawa ng mga Chinese marine vessels sa atin, so at ito rin yun na kaalyado ng mga Duterte na halos binaboy na yung mga batas ng bansa, halos binaboy yung mga institusyon like the Justice Department, the Commission on Human Rights, the Office of the Ombudsman, na wala talagang ginawa para sa EJK cases in the country. Kung saan 30,000 namatay, pero the Duterte government did not do anything about these killings. So that's why walang choice yung mga biktima to go to The Hague. At ngayon, sinasabi ni Amy, functioning naman daw yung mga batas natin. Kung functioning siguro, siguro mababa na yun out of the 30,000 cases of killings, baka siguro meron na mga 10 o 5 o 10,000 pulis ang nakakulong ngayon, or 5 o 10,000 pulis ang nakaharap sa mga kaso, pero wala lilimang kaso lang ang nabuo dito sa 30,000 killings. At yun dahil ang pamilya ang complain at kinasuhan yung mga salarin na pulis, at then they were found guilty. So wala talagang batas noon, wala talagang
That's why hindi pwede sabihin ni Aimee na nanghihimasok ang ICC kasi mga Pilipino naman ang nagdala ng issue sa ICC eh. Hindi naman ang ICC nanghimasok sa affairs natin. Hindi gumagana ng justice system. That's why the family of the victims were forced to bring the matter to the ICC. Kaya ang sagot dito ni Attorney Conti, sabi niya, I have expected this. Her lobbying for the Dutertes, whatever or come what may. Kaya okay, thanks, bye, sabi ni Attorney Conti sa interview. Dagdag pa niya, magwo-worry ako if it was a law practitioner or international expert who is raising this serious concern. Pero since it's Aimee Marcos, I'm not too worried with her statement. So, kumbaga, binaliwala lang ni Attorney Conti itong statement ni Aimee Marcos. Kumbaga, parang sinasabi niya na wala naman expertise or competence itong si Aimee. Kumuha ito ng nag-aral ng batas pero nag-drop out at marami pa nga kini-question kung talaga ba nag-aral siya ng batas or gumalaw lang si daddy para sabihin nag-aral siya ng batas. So yan ang balitaktakan nitong dalawang isa tunay na expert and isa pretending to be an expert na si Aimee Marcos. So wala na tayong nakitang since naglabas ng ganitong reaksyon si Attorney Conti na tunay na international law expert. Wala tayong narinig na reaksyon kay Aimee Marcos. So supalpal siya dito, nasupalpal siya ni Attorney Conti. Buti nga sa kanya. Kasi naman tuloy-tuloy pa rin ang pakikaalam niya dito sa issue, samantala wala naman siyang ginawa sa bilang senador nung time ni Duterte. Sana gumalaw siya, sana tinulungan niya ito mga biktima ng extrajudicial killing. Sana kung tinulungan niya mga ito, hindi pa napilitan ng mga biktima maghumingi ng tulong kay former Senator Antonio Trillanes para dalhin itong issue na ito sa International Criminal Court. So yan ito kasi si Aimee puro paepal wala naman na binadbat. Sana she missed her chance. Kung naging champion siya sana ng mga biktima, siguro mabago pa yung image ng tatay niya na violator of human rights. Kasi nung time ni Ferdinand Marcos Sr. Na 17,000 Filipinos rin ang nakulong, yung mga madre na rape, na torture at pinatay. Mga 5,000 ata ang namatay sa yung sinasabi nilang 7,000, 5 to 7,000 desaparecidos, yung bigla na lang nawawala. So pero wala bagkus si Aimee nagkuan pa dumikit pa lalo sa mga Dutertes at parang siya ang naging mentor ni Vice President Sara Duterte na isa rin sa mga naakusahan ng crime against humanity kasama ng tatay niya at iba pa mga respondents dyan sa The Hague. So good job, good move Attorney Conti na dinismiss, binaliwala
at parang pinagtawanan lang yung pahayag ni Amy Marcos. So kung maganda siguro Senator Amy, ituloy mo na lang yung yung legal studies mo, ha? Balik ka eskwela ka na lang, baka makapasa ka pa ng bar at pwede mo na magkadebate by that time si Attorney Conti. So yan lang muna update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this morning walk and our walk the talk session, and see you in my next vlog.